Magandang gabi, kaibigan. Ang kapangyarihan ng kulam ay hindi matatawaran. Dahil sa kapangyarihan nito'y maaaring malunasan maging ang pinakamatigat na karamdaman. Subalit, ang bagsik ng kapangyarihan ng kulang ay naghahatid din ng malagim na kamatayan. Narito ang unang bahagi ng ating makapanginisang balahibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang Kulam. Sa isa na namang gabi ng lagi. Olinum, akinum, gunggungnom. Udo. Namo, lumayo ka sa akin. Nais ko lamang bigyan ka ng babala. Ayokong mapahamak ka ng manggagamot na ating tribo. May ahas na gumagapang papalapit sa iyo habang nakaluhod ka, na nakapikit at nakadipang mga kamay dito sa gubat. Mabuti na lamang, lumayo sa iyong ahas. Uli-uli, huwag mo akong ginagambala sa pagsasagawa ko ng ritual. Nakataya ang buhay at kamatayan. Leia! Leia! Art? Bakit? Bakit ka umiiyak? At bakit parang namimilipot ka sa sakit? Ang ulo ko, Leia! Napakasakit! Naman? Parang mabibiyak ang ulo ko sa matinding kirot! Napapadalas na yata ang pagsakit ng ulo ko, ah. Hindi ko na yata matatagalan ang kirot ng ulo ko! Mamamatay na yata ako sa matinding sakit! Mrs., Dok, bakit hindi mo dinala agad dito sa ospital ang asawa mo? Madalas na pala sumakit ang kanyang ulo. noon ko pa po siya gustong ipa-check up. Pero ayaw niya. Kasi nawawala rin daw naman po ang pagsakit ng ulo niya. Tsaka ayaw niyang maabala sa pag-asikaso sa kanyang negosyo. Kaya kinausap kita ng sarilinan dito sa labas ng ward. Nakita ko na ang resulta ng mga pagsusuri sa asawa mo. Malubha ang kanyang sakit. Ho? Malubha? May cancer siya sa utak. God. At may taning na ang kanyang buhay. Anong lugar itong kinaroroonan ko? Maraming tao. Nakapila. Papunta kami sa nakabukas na pinto. Lumapit ka sa amin! Tama ka sa amin! Lumapit ka dito! May ibang nakapila sa bandang unahan at tumatawag sa akin. Parang namumukhaan ko sila. Lalapit ako sa kanila. Kasama ka rin namin, Art. Kahit magkakalayo ang tinitira natin, magkikita-kita rin tayo. Makakasama ka na namin at hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay kailanman. Hindi! 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 Art. Art, gumising ka. Hindi! Art!
Leia! Gising! Mabuti na lang nagising ka na. Ginising kita dahil panay ang ungol mo habang natutulog. Napakasama ng panaginip ko. Binangungot ako. Akala ko, totoo na Na ano? nakasama ako ng mga ilang kamag-anak ko na mga patay na. Ma'am Leia, may problema po ba kayo? Ila, Pasensya na po, ma'am. Lumapit ako sa inyo kahit hindi niyo ko tinawag. Kasi po napansin ko na parang may mabigat kayong problema dito sa hardin. hindi ako magkakaila sa'yo, Ila. Megit 1 taon ka na naming kasambahay. At kahit katutubo ka, parang kamag-anak na ang turing ko sa'yo. Parang kamag-anak na rin po ang turing ko sa pamilya ninyo, ma'am. Kaya nga po gusto kong makatulong sa inyo. Kung may maitutulong po ako sa anumang problema ninyo. Ila, may malubang sakit ng asawa ko. Malubhang sakit po si Sir Art. May cancer siya sa utak. At tinaningan na ang buhay niya ng doktor. Huwag po kayong mabahala, ma'am. Naawa ako sa asawa ko. Nahigit 3 taon pa lang kaming nakakasal. At hindi pa kami nagkakaanak. Tapos, mawawala na siya sa akin. May paraan po para hindi mawala sa inyo ang asawa ninyo. Wala na raw lunas ang sakit niya, sabi ng doktor. May alam po kung makakatulong kay Sir Art para po gumaling siya. Ang witch doctor po ng aming tribo sa kabundukan, si Gudu. Madali ko na naman po siyang sunduin dahil malapit lang itong bahay ninyo sa bundok. Witch doctor ng tribo ninyo? Opo, Ma'am Leia. Nakakagamot po siya ng mga malubhang sakit sa pamamagitan ng ritual. Ritual? Akala ko pa naman, Ila, nagsawa ka na sa paninilbihan sa mga amo mo sa kapatagan. Kaya nagbalik ka na rito sa bundok para dito ka na uli manirahan. Nambu, magbabalik lang ako ng palagian dito sa ating tribo kung ako'y mag-aasawa na. Kailan ka ba mag-aasawa? Kung kailan mo gusto. Alam mo namang kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Kapag natutuhan mo na akong mahalin, pasabihan mo lang ako. At hindi ka magdadalawang salita sa akin. Pakakasal ka agad ako sa'yo. Alam mo namang, sa lahat ng kalahi ko, ikaw ang gusto ko mapangasawa. Ang sadya mo ritong pag-usapan natin. Nagkasakit lamang palang amo mong lalaki, kaya ka na pa rito. Naihingi mo ng tulong kay Gudu. Mabuti nasa kubol niya ang manggagamot ng ating tribo. Hindi naman siya umaalis sa kanyang kubol. At wala siyang ibang ginagamot. Wala nga. Pero, wag mo muna siyang abalahin. Bakit? Bago tayo nagkasalubong, nakita kong nagsasagawa siya ng ritual. Naiintindihan ko na. Kabisado natin si Gudu. Ayaw na ayaw niyang ginagambala siya habang nagsasagawa ng ritual. Kapag naudlot raw ang kanyang ritual, parurusahan siya ng mga masasamang espiritu. Pasensya ka na, Ila. Padilim na bago kita naharap. Wala kang anumang aalalahanin sa aking Gudu. Ang mahalaga nakausap kita at naipalam ko sa iyong sadya ko. May malubhang sakit pala ang amo mong lalaki sa kapatagan. Oo. Kaya ako na parito sa bundok. Kung saan sa ang ospital na dinala ang amo kong lalaki. Kung sino-sinong doktor na gumamot sa kanya pero hindi siya mapagaling. Lalo pang naglubha ang sakit niya. At tinaningan ang buhay niya ng doktor sa kapatagan. Kaya madalas umiyak ang kanyang asawa. Kaya awang-awa ako sa amo kong babae. At kaya gusto mo akong sunduin upang matulungan ko ang amo mong lalaki. Gudu,
Alam kong ikaw lamang ang makagagamot sa amo ko. Ila, Ma! Mama! Ma! Ma! Oh, Leia. Ma, pasensya na po. Kahit alam kong malamang natutulog na kayo, kumatok pa rin ako sa kwarto nyo. Yan naman ang bilin ko sa'yo. Kahit nung nabubuhay pa ang asawa ko, kapag may problema, ipaalam mo agad sa akin. Si Art po. Oh, bakit parang alalang-alala ka? Bakit anong problema sa anak ko? Sumumpong na naman po ang matinding pagsakit ng ulo niya. Kailangan isugod na naman natin siya sa ospital. Bilisan po natin. Hirap na po si Art. Para pong hindi na siya magtatagal. Art! Anak! Bakit nakadusay ka sa sahig? Napakasakit ng ulo ko! Nabuwal po ako sa sahig dahil sa sobrang kirot na nararamdaman ko. Ay, susugot na ulit ang hospital. Halika! Hindi ko na po matatagalan ng sakit mo! Tita! Lakasan mo ang loob mo! Tapos ko na sa mo! Ha? Sige po! Bilisan niyo, Ma! Art! Lakasan mo ang loob mo! Art! Lakasan mo ang loob mo! Ay! Leia! Mama! Mama! Si Art! Ang asawa ko! Hindi na po siya humihinga! Wala na siyang pulso! Patay na po siya! Ano po, Ma'am Leia? Patay na po si Sir Art. Wala na ang asawa ko, Ila. Nahuli na pala ang dating namin ni Gudo. Kudo, Ang kasama ko pong witch doctor ng aming tribo sa bundok na ipinasundo niya sa akin. salamat na lang sa pagdating mo, Kudo. Ma'am Leia, huwag kang magluksa. Salamat na lang sa hangarin mong makatulong sa asawa ko. Hindi pa mawawala sa iyo ang kasawa mo. Wala na siya. May pag-asa pa siyang mabuhay. Hindi na siya humihinga. Ma'am Leia, gagawin ko ang magagawa ko upang maibalik ang hilinga ng iyong asawa. Mabubuhay mo muli ang asawa ko. Ma'am Leia, magtiwala po tayo kay Gudo. Imposible. Imposibleng sinasabi niya, Ila. Ma'am Leia, sa aming tribo, may imposible na nagiging posible dahil sa kapangyarihan ng ritual. Leia, tumawag ka na ba sa punerarya para mapaayos ang bangkay ng asawa mo? Hindi pa po, Ma. Oy, bakit? Ano pa bang hinihintay mo? Lumabas po muna ako sa kwarto. Binigyan ko muna ng pagkakataon si Gudo na gawin na magagawa niya para maisalba ang buhay ni Art. Bakit naniniwala ka sa manggagamot na katutubo? Tiniyak po nila ni Ila sa akin. Mahusay daw manggagamot ng witch doctor ng kanilang tribo sa gubat. At naniniwala po ako sa ating kasambahay. Kung ang mga profesional at bihasang doktor walang nagawa para matulungan si Art, Baka may magawa po si Gudo. uy, kanina mo lamang nakilala ang manggagamot na yun. Marami na raw po siyang napagaling na may malubhang karamdaman. Paano pa niya maisasalba ang buhay ng asawa mo? Patay na si Art. Bago pa dumating ang Gudo na yun. Magbakasakali po tayo. Hindi ako naniniwalang may magagawa pang isang witch doctor para muling mabuhay ang isang patay na. Gudo, ayan, nasindihan ko ng itim na kandilang nakatirik sa tapat ng ulo ng bangkay ng amo ko. Lumabas ka na muna rito sa kwarto, Ila. Kung may kailangan ka pa sa akin, nasa labas lang ako ng kwarto. Maiwan na kita, Gudo. Sige. Ngayon, kami na lamang ng bangkay ang narito sa kwarto. Magsasagawa na ako ng ritual. Ngayon,
Nakaluhod na ako. Ipipikit ko na ang aking mga mata. Hindi pa ko ang aking mga kamay. Holy. Akin ngungunong. Dumilat ka. Bumangon ka. Bangon. Wow. Makapangyarihan. Makapangyarihan talaga ang ritual. Dumilat na ang bangkay. Bumangon na siya. Nabuhay. Nabuhay uli ang isang patay na dahil sa kapangyarihan ng ritual. Mama? Oh! Ay, multo! Multo! Hindi pumunta si Art. Buhay po siya. Paano nangyari yun, Leia? Paano muling nabuhay si Art? Paano po ako muling nabuhay? Ano po bang pinagsasabi niyo, Mama? Hindi po ako namatay. Lako. Oo nga naman, Ma. Hindi po namatay si Art. Nagkasakit lang siya. Ma, huwag niyo na pong guluhin ang isip niyo. Ang mahalaga po, nakikita niyong buhay si Art at wala na siyang sakit. Wala na nga po akong nararamdamang sakit. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang pakiramdam ko po, wala na akong sakit. Gudo, eto, Ma'am, para sa'yo ang lahat ng laman ng kahon na yan. napakarami nito, ma'am. Mga damit, mga pagkain, at kung ano pang mga gamit. Maliit na bagay lamang ang mga yan kung ikukumpara sa naitulong mo sa asawa ko. Maraming salamat, ha. Habang buhay kaming tatanaw ng utang na loob sa'yo. Sa pangalawang buhay ni Art na ipinagkaloob mo sa kanya. Hindi ako ang nakatulong sa asawa mo, Ma'am Leia. Kundi ang kapangyarihan ng ritual. Lubhang kahanga-hanga ang kapangyarihan ng ritual. May mga kinakailangan lamang gawin pa. Ang mga nalalabing ritual. Gawin mo ang lahat ng nararapat, Gudo. At handa kong suklian ang lahat ng magiging pagod mo. Talagang dapat magawa ang mga nalalabing ritual, Ma'am Leia. Upang tuluyan siyang gumaling sa kanyang karamdaman. Kailangan magawa natin ang mga yun. Natin? Oo. Kailangan kong pakikiisa mo sa gagawin kong ritual. Sabihin mo, at kahit ano gagawin ko, tuluyan lang na gumaling ang karamdaman ng asawa ko. Ano yan, Gudo? Cellphone. Yan ang tawag dito, Nambu. Cellphone? Oo. Bigay sa akin ang pinuntahan ko doon sa Kapatagan na magagamit ko para makausap siya. Ito, magagandang mga damit na ito. Yan. Jacket. Jacket ang tawag dyan ng mga taga-Kapatagan. Sana magkaroon ako ng gaya nito. Sige. Sa iyo na yan. Totoo? Totoo, Gudo? Oo. Bibigyan pa kita na iba pang gamit na bigay sa akin. Gaya ng posporo. At iba pa. Salamat. Nagkaroon ako ng damit na ganito. Maaari pa naman akong humingi ng ganyan kay Ma'am Leia. Nang para sa akin naman. Ma'am Leia? Yung asawa nung taga-kabayanan na tinulungan ko. Gudo, balita ko, magagandang mga babae sa Kapatagan. Tama. Gaya ni Ma'am Leia. Maganda. Sana makita ko rin siya. Oo. Makikita mo siya. Dahil aakyat siya dito sa bundok. Aakyat rito sa bundok ang isang magandang babaeng taga-Kapatagan? Oo, Nambu. Upang makaisa ko siya sa pagsasagawa ng ritual. May tumatawag sa cellphone ko. Hello? Ma'am Leia. Ako nga, si Leia ito. Sino to? Gudo. Gudo? Opo. Tumawag ako sa iyo dahil kailangan magsagawa tayo ng ritual bukas ng gabi. Paano? Aakyat ka rito sa kabundukan. Kailangan mag-isa ka lang at walang ibang makakaalam.
ipapasalubong kita sa isa kong katribo sa bukana ng gubat para ihatid ka sa aking kubol. Okay. Sige, darating ako, Gudo. Bukas ng gabi, pupunta ako sa bukana ng gubat. Opo, magkita tayo bukas. Oo. Leia, Ay, Art, yung kausap mo sa cellphone? isang kamag-anak. Oo, tama. Kamag-anak ko. Humihingi ng kaunting tulong dahil may problema. Tulungan mo. Bahala ka na. Maiwan na kita, ha? May tatawagan akong interesadong mag-invest sa negosyo natin. Okay, sige, sige. Pasensya ka na, Art. Kailangan ko maglihim sa'yo. Mahigpit ang bili ni Gudo. Walang ibang dapat makaalam na makikiisa ako sa pagsasagawa niya ng ritual. Hindi ako dalawin ng antok. Ay, ano ba yan? Nakabangon nga muna. Ay, kainom ng tubig. Oh, ano yun? Parang may nagbukas ng gate. Masilip nga sa bintana. Ah, si Leia. Umalis na mag-isa. Saan pupunta yun? Saan pupunta ang manugang ko sa ganitong oras ng gabi? Saan? Ma'am Leia, Ah, ako nga, si Leia. kanina pa ako naghihintay sa iyo rito sa bukana ng gubat. Katribo ka ni Gudo? Oo, ipinasusundukan niya sa akin. Sasama ako sa'yo. Dadaling kita sa kubol ng manggagamot ng aming tribo. Sumunod ka sa akin. Mabuti maliwanag ang sinag ng buwan ngayong gabi. Nakikita natin ang ating daraanan. Huwag kang mag-alala. Sa magandang daan tayo tatahak, Ma'am Leia. Hindi ako papayag na mahirapan sa paglalakbay ang isang magandang babaeng katulad mo. Katutubo. Nambu ang pangalan ko. Humawak ka sa aking kamay Hahawak ako sa iyong kamay? upang hindi ka madulas o mabuwal sa ating paglalakbay. Sige. Oh, Walang problema, Nambu. Hahawak ako sa iyong kamay habang tayo'y naglalakbay. Gudo, Ngayong nakapagpahinga ka na ng ilang sandali dito sa aking kubol, Ma'am Leia, maaari na tayong magsagawa ng ritual ikaw ang bahala. para hindi ka magtagal dito sa bundok. Talagang hindi ako dapat magtagal dito. Dahil lingid sa asawa ko ang aking pagparito. Madali lamang ang isasagawa nating ritual. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Maghubad ka. Maghubad ako? Oo, sa gagawin nating ritual, wala kang ititirang anumang saplot sa iyong katawan. Pero, Gudo, Magagawa mo ba, Ma'am Leia? oo. Magagawa ko. Wala akong hindi magagawa kung kinakailangan. Para tuluyan ang gumaling ang karamdaman ng aking asawa. talagang napakaganda ni Ma'am Leia. Ma'am Leia, habang nakatayo ka na walang anumang saplot sa iyong katawan, ipikit mo ang iyong mga mata. Oo. Oo, Gudo. At hayaan mo akong ihagod ko ang aking mga kamay sa buong mong katawan habang umungo sa lapon ng aking orasyon. Maganda ng mukha ni Ma'am Leia. Pakinom. Kaakit-akit pang hubog ng kanyang katawan. Kitang-kita kong kabuuan niya sa loob ng kubol ni Gudo. Ang gaya ni Ma'am Leia. Ang gaya niyang babae nais kong maangkin. Ano po, Ma'am Leia? Nanggaling ka sa bundok kagabi. Ang pipik mo. Ila, walang ibang dapat makaalam. Gaya ng bili ni Gudo. Opo, Ma'am Leia. Nagtapat lang ako sa'yo dahil nagtanong ka kung saan ako nanggaling kagabi. Nung nakita mo akong pumasok sa gate.
Nakipagkita ako kay Gudo. Dahil may ginawa kaming ritual para sa tuluyang pagaling ng sakit ng asawa ko. Naiintindihan ko po, Ma'am Lea. Leia, Oh, anong pinagbubulungan ninyo ni Ila? Mama? Ila, maglinis ka sa kwarto ko. Opo, Madam Felisa. Ngayon din po. Leia, Ma, sagutin mo ang tinanong ko kanina. Ano ang pinagbubulungan ninyo ni Ila? ay, wala po. Wala po yun. No, wala nga kaya? Nagsasabi po ako sa inyo ng totoo. Saan ka nang galing kagabi? Kagabi po? Nakita kong lumabas ka ng gate. Nakipagkita po ako sa isa kong kamag-anak na nangangailangan ng tulong. Alam ng asawa mo? Natutulog na po si Art kaya hindi ko na siya ginising nung umalis ako. Dapat alam ng asawa mo ang lahat ng gagawin mo. Emergency po kasi ang pangangailangan ng kamag-anak ko kagabi Pero hindi na po mauulit yun, Ma. Pangako po, hindi na po ako gagawa ng anuman na hindi alam ng asawa ko. Art, hindi ako naniniwala na may tinulungang kamag-anak si Leia. Nabanggit na po niya sa akin na may kamag-anak siyang nangangailangan ng tulong, Mama. Pero hindi siya dapat umalis ng bahay sa 10 oras ng gabi nang hindi mo alam. Hayaan niyo po. Kakausapin ko si Leia. Huwag na. Malabang, ikakaila lamang niya sa'yo ang hinala ko. Ano pong hinala niyo, May inililihim sa'yo ang asawa mo. Mama? Ano man ang inililihim ni Leia, dapat nating malaman. Kaya mula ngayon, palihim nating mamanmanan ang bawat kilos ng iyong asawa para malantad sa atin ano man ang ginagawa niyang milagro. Gudo, saka na tayo mag-usap. May problema po ba, Ma'am Leia? Narito sa bahay ang asawa ko. Naiintindihan ko. Ako na lang ang tatawag sa'yo kapag may pagkakataon ako. Sige, ihintayin ko ang tawag mo. Oo, Mayroon pa tayong dapat isagawang ritual sa huling pagkakataon. sige na, Gudo. Ila, Nariyan na po, Ma'am Lea. bilisan mo. May iutos ako sa'yo. Bago mo hininaan ang boses mo habang may kausap ka sa cellphone, narinig ko kung sino ang tumawag sa'yo. Si Godo, ang witch doctor ng tribo sa bundok. Hindi kita sisitahin kung bakit tumawag sa'yo ang katutubong yon. Pero malalaman ko rin kung ano ang nililihim mo sa akin. At kapag nalantad sa akin na niloloko mo ako, islang malamang ang mangyayari. Magiging kriminal ako. Gudo, ipinatawag mo raw ako. Oo, Nambu. Aalamin ko lang kung may gagawin ka bukas ng gabi. Bakit? May ipapakiusap sana uli ako sa'yo. Bala kong mangisda bukas ng gabi. Ganun ba? Hindi bale. Sa ibang katribo na lang natin ako makikiusap para sunduin si Ma'am Leia. Si Ma'am Leia? Oo, Susunduin uli si Ma'am Leia? doon sa bukana ng gubat. Baka kasi maligaw siya kung mag-isisang pupunta dito sa aking kubol. Ipagpapaliban ko munang pangingisda bukas ng gabi, Gudo. Ikaw nang susundo kay Ma'am Leia? Oh, ako na. Salamat. Mabuti ako nang pinakiusapan mo. Tiwala ko kasi sa'yo. Mahirap na kasing ibang katribo natin ang sumundo kay Ma'am Leia. Baka pag-isipan ng hindi magandang babaeng taga-kapatagan. Parang umaayon sa akin ang pagkakataon. Tahimik na tahimik ang buong paligid ngayong gabi. At mahimbing na natutulog na si Art sa kwarto namin bago ako lumabas ng bahay. Wala akong magiging problema sa pagpunta ko sa bundok. Sa gagawin kong pakikipagkita kay Gudo sa huling pagkakataon.
Kailangan magmadali ako. Mama, Ano? Naniniwala ka na, Art? opo mama. Tama kayo. Aalis nga si Leia. Kaya nga kita ginising agad nung mamalayan kung lumabas ng bahay ang asawa mo. Alam kong aalis na naman siya nang hindi nagpapaalam sa iyo. Hinintay niya munang makatulog ako bago siya umalis. San kaya siya pupunta? Malamang makikipagkita siya kay Godo. Sa witch doctor ng tribo sa bundok? Opo. Mula nang makilala ni Leia ang katutubong yun, naramdaman ko parang may inililihim sa akin ang asawa ko. Bakit makikipagkita si Leia sa isang katutubo? Yun po ang aalamin ko. May baril ka. Mama, susundan ko si Leia. Art, At kapag nalantad sa akin na pinagtataksilan ako ni Leia at ang katutubong si Godo ang katuwang niya sa pagdungis sa aking dangal, uubusin ko ang bala ng baril na ito sa katawan nila. Nambo, pagod na ako. Magpahinga muna tayo, Ma'am Leia. Nagtataka lang ako. Bakit? Malayo-layo na ang nalalakad natin mula nang sunduin mo ako sa bukana ng gubat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin natatanaw ang inyong tribo. Naiwan ko pa naman ang cellphone ko sa bahay namin, kaya hindi ko matawagan si Gudo. Hindi naman tayo sa tribo namin pupunta. Ha? Naghihintay sa akin si Gudo. Dadalhin kita sa kanya. Nasa tribo niyo sa bundok kang kubol ni Gudo. Wala siya sa kanyang kubol. Ha? Nasan si Gudo? Nasa yungib. Sa yungib? Oo, Ma'am Leia. Sa yungib kayo magkikita ni Gudo. Sige. Magpunta na tayo ron. Para magawa na namin ni Gudo ang ritual na dapat namin gawin. At para makabalik agad ako sa bahay namin. Masyado masupal dito sa bundok. Pagod na ako sa paglalakad. Magpapahinga na muna ako ng sandali. At kapag nakapagpahinga na ako, magpapatuloy ako sa paglihim na pagsunod kay Leia at sa katutubong lalaki na sumundo sa kanya kanina sa bukana ng gubat. Saan man sila magpunta, susundan ko sila at huhulihin ko sila sa aktong dinudungusan nila ang dangal ko. Sandali lang akong nagpahinga. Nawala na sa paningin ko si Leia. Saan kaya sila nagpunta? At kahit hindi ko kabisado ang gubat na to, magpapatuloy ako sa paghanap sa kanila. Makikita ko rin kayo ng kasama mong katotobo, Leia. Mahuhuli ko rin kayo sa aktong pinagtataksilan ako. Mapapatay ko rin kayo. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa si Nambo at Ma'am Leia? Kanina ko pa pinasundo sa katribo ko ang among babae ni Ila. Tinatawagan ko naman siya sa cellphone pero hindi siya sumasagot. Lalabas muna ako rito sa kubol ko. Malalaman ko rin kung nasaan si Nambo at Ma'am Leia. Luluhod ako sa lupa at ipipikit ko ang aking mga mata. Magsasagawa ako ng aking ritual. Alnum, akinum, gungunum. Ano po, Madam Felisa? Umalis ng bahay si Ma'am Leia? Oo, Ila. At alam kong alam mo kung saan nagpunta si Leia sa ganitong 10 oras ng gabi. Nang hindi nagpapaalam sa akin o sa kanyang asawa. Wala po akong alam. Sinungaling ka! Madam Felisa! Ilang beses ko nang nahuling palihim na nag-uusap kayo ng manugang ko. May inuutos lamang po sa akin si Ma'am Leia. Meron kayong inililihim. Huwag po kayo magalit sa akin. Kung
Ayaw mong magalit ako sa'yo? Magtapat ka sa akin. Saan nagpupunta si Leia kapag umaalis siya ng bahay sa 10 oras ng gabi? Saan? Narito na tayo sa Yungib, Ma'am Leia. Nambo, baka hindi dito ang yungib kung saan kami magkikita ni Gudo. Dito. Sigurado ko. Dahil nag-iisang Yungib ito sa bundok na ito. Bakit madilim sa loob? May nakahandang sulo. Dito. Sisindihan ko. Gamit ang posporo na ikaw pang nagbigay kay Gudo. Ayan. Maliwanag ng Yungib. Pumasok na tayo sa loob. Sumunod ka sa akin, Ma'am Leia. Bakit wala pa rito si Gudo? Darating siya rito. Nambo, Sumunod ka lang at magtiwala sa akin. Basta't akong kasama mo, walang masamang mangyayari sa iyo. Matapos kong gawin ang ritual, batid ko na kung nasaan si Nambo at si Ma'am Leia. Oh, hindi sinunod ni Nambo ang ipinagpiling ko sa kanya. Sinundungan niya si Ma'am Leia sa bukana ng gubat, ngunit hindi niya inihatid sa kubul ko at sa ibang lugar niya dinala. Masama ang aking hinala. Kailangan ko ang itak na ito sa aking pupuntahan. Kapag nagkataon, maghaharap kami ni Nambo. Magtutuos kami. Magtapat ka, Ila! Madam Felisa, huwag po kayong magalit sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo sa inyo. Hindi ako naniniwala sa'yo! Nakatitiyak akong alam mo kung saan nagpupunta si Leia kapag umaalis ng bahay sa 10 oras ng gabi. Nakikipagkita siya kay Gudo, hindi ba? Hindi ba? Umamin ka! Umamin ka! Tama na po! Tama na po! Mama kayo sa akin! Tama na po! Kapag hindi ka umamin, lalo kang masasaktan sa akin. Mapapatay kita! Saan? Saan ko makikita si Leia? At ang katutubong kasama niya? May dumarating. Magkukubli muna ako rito sa likod ng malaking puno. Isang katutubong lalaki na may suklob na parang korona sa ulo. Hindi niya ako napansin sa pinagkukublihan ko. Susundan ko siya. At hindi ako magpapahalata na sinusundan ko siya. Baka papunta ang katutubong ito sa kinaroroonan ni Leia. Wanag dito sa loob ng Yungib dahil naisukso ko na sa dingding na bato ang sulo, Ma'am Leia. Nambo, bakit wala pa si Gudo? Parating na siya. Pero habang naghihintay tayo sa kanya, ipinagbili niya sa akin ang dapat nating gawin. Dapat nating gawin? Oo. Habang wala pa si Gudo, magsagawa na raw tayo ng ritual. Anong ibig mong sabihin? Maghuhubad ka na, Ma'am Leia. Maghuhubad ako? Oo, ngayon na. Pero, Nambo, Yun ang bilin sa akin ni Gudo. Dapat madatnan ka raw niyang nakahubad upang maging mabisa ang gagawin niyong ritual. Sige na. Sige, Nambo. Yan. Susundin ko ang bilin ni Gudo sa'yo. Maghuhubad na ako. Wala akong ibang hindi gagawin para lubusan lang na gumaling ang sakit ng aking asawa. Wala Ayan. kang ititirang saplot sa katawan mo, Ma'am Leia. Oo.
Ayan. Talagang napakaganda mo. Kaakit-akit ang iyong kagandahan. Ang kinis ng iyong kutis. Ang lambot ng iyong katawan. Bakit mo hinahawakan ng katawan ko? Magsasagawa tayo ng ritual, Ma'am Lea. Hindi! Hindi ka witch doctor! Hindi ako manggagamot. Ngunit mapapaligaya. Huwag na po! Huwag mo ko yakapin! Huwag mo akong halikan! Nagtiwan mo ko! Huwag ka nang magpumilas. Patalim! Oo. Patalim itong itunuto ko sa leeg mo. Diyos ko! Kaya huwag ka nang magpumiglas. Hayaan ang gawin ko sa iyong lahat ng gusto ko. Kung ayaw mong mamatay. Ha? Huwag! Huwag! Lambo! Ang bango. Huwag! Huwag! Tingnan mo ako! Lambo na ba? Hindi ako papayag na hindi kita maangkit, Ma'am Lea. Ambo! Bitiwan mo si Ma'am Lea! Ha? Kudo! Salamat dumating ka! Huwag kang lalapit, Dudo. Bitiwan mo ako, Nambo! Ma'am Lea, hindi ka makakalayo sa akin. Walang iya ka! Binabalaan kita, Nambo! Gudo, hindi tayo magkaaway. Magkalahi tayo. Magkatribo. Huwag mong pagtangka ng masama si Ma'am Lea! Oo, hindi na. Isasama ko siya palabas dito sa yungib. Huwag kang ahadlang. Huwag na huwag mong susuwayan ang aking utos. At hindi ako mangingiming pugutan ka ng ulo. Hindi muna ako susunod sa sinusundan kong lalaking katutubo. Magkukubli muna ako rito sa likod ng malaking bato. Dahil parang may papalabas sa yungib na pinasukan ng katutubo. Wala ka nang dapat ikatakot, Ma'am Lea. Oo, Gudo. Salamat at dumating ka. Si Leia, kasama siya ng lalaking katutubo na may suklob na tela, korona sa ulo. Hanggang kasama mo ako. Ligtas ka. Papunta sila rito sa pinagkukublihan ko. Lalayo muna ako. Salamat sa pagliligtas mo sa akin, Gudo. Katungkulan kong iligtas ka, Ma'am Lea. Dahil ako ang nagpapunta rito sa iyo sa bundok. Hindi ako natatakot sa iyo, Gudo. Ha? Gudo! Si Nambo! Ipapalo ko sa ulo mong malaking tipak ng batong ito. Gudo! Ngayon, Gudo, ngayong hindi ka na makagulapay, ipagpapatuloy kong pag-angking ko kay Ma'am Lea. Halik! Ay! Hindi! Hindi! Hindi mo akong matatakasan, Ma'am Lea. Nambo! Traidor ka! Bumalik ka dito. Pagbabayaran mo ang tangkang pagpatay sa akin! Ulinom! Ito! Yung gulong! Ito! Ulinom! Mamamatay ka, Nambo! Nababalik mga buto sa katawan Mamamatay ko. ka! Ulinom! 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 Ano? Patay na si Nambo? Oo, Ma'am Lea. Bago ko siya iniwan sa labas ng yungib, nalagutan na siya ng hininga. Dahil nagkabali-bali ang mga buto sa kanyang katawan. Paano nangyari yun? Dahil yun sa kapangyarihan ng ritual. Gudo, Mabuti na lamang. Natuntun mo itong kubul ko. sa pagtakbo ko sa gubat, nakita ko ang inyong tribo. Kaya pumasok na ako rito sa kubol mo dahil alam kong darating ka dito. Oh, Ma'am Lea. Kailangan may isagawa na natin ang nararapat natin gawin. Ang huling ritual para lubusan ng gumaling ang iyong asawa. Oo. Oo, Gudo. Magmadali tayo. Dahil baka namalaya ng mga kasama ko sa bahay na umalis ako nang walang paalam. Baka maghinala sila ng masama sa akin. Madam Felisa! Aanin niyo pa yung lati ko na yan! Ayaw mo magtapat sa akin, Ina.
Kaya ihahagupit ko ang latigong ito sa katawan mo. Wag po! Wag po! Magsasabi na po ako ng totoo. Aamin ka rin pala. Hinintay mo pang paduguin ko yung bibig mo sa sampal? Totoo po yung hinala ninyo. Umalis si Ma'am Lea dito sa bahay para makipagkita kay Godo. Bakit makikipagkita ang manugang ko sa witch doctor na yon? Para magsagawa po ng ritual. Para sa lubusang paggaling ng sakit niya, Sir Art. Sinong lolokohin mo? Yan po ang totoo. Umalis si Leia at nakipagkita sa manggagamot na katutubo para pagtaksilan ng aking anak. Hindi po. Hindi pa nagkakamali po kayo. Hindi ko alam kung bakit. Pero maaaring humanga si Leia sa kakayahan ng witch doctor na nakapagpagaling kay Art. O ginayuman ang katutubong niyo ng manugang ko. Kaya naging sunod-sunuran sa kanyang gusto. Madam Felisa, wala pong masamang tangka siguro kay Ma'am Lea. Nais lamang po makatulong ng kalahi ko. Kapag nakita ng anak ko na dinudungisan ng dangal niya ng Leia na yon at ng witch doctor, madidisgrasya sila. Madam Felisa. Sumunod sa asawa niyang anak ko, Ila. May dalang barel. Madam Felisa, hindi po dapat maging marahas si Sir Art. Dahil kapag nadisgrasya po si Gudo, mapapahamak din po siya. Ma'am Lea, magsisimula na tayo sa gagawin natin huling ritual. Oo, Gudo. Susundin ko ang utos mo. Sige, magbad ka na. Wala akong ititirang saplot sa aking katawan. Ngayon, Ma'am Lea, ngayong wala nang anumang saplot ang iyong katawan. Iahagod ko na ang aking mga palad sa iyong buong katawan. Mga hayop kayo! Ma'am Lea, ang asawa mo. Art! Pagbabayaran yung pagsira niyo sa aking dangal! Wag! May baril siya. Art! Wag mong tutukan ng baril si Gudo! At hindi ko lang tututukan ang hayop na katutubong ito. Nakatuwang mo sa pagtaksil sa akin, Lea. Hindi! At uubusin ko pa ang bala ng baril ko sa katawan niya! Wag! Gudo! Lea, Gudo! nagkamali ng paratang ang iyong asawa. Alam ko! Alam ko! Ang gusto lang naman ay makatulong pero... Lea! Lumayo ka sa katutubong yan! Lumayo ka, sabi! Art! Art! Napakalaking pagkakamali ang nagawa mo! Pinagtataksilan niyo ako! Hindi ka namin pinagtataksilan! Patay ka na! Nawalan ka na ng hininga nang dumating sa ating bahay si Gudo. At nabuhay ka lamang dahil sa isinagawa niyang ritual! Hindi totoo yan! Yan ang totoo! Para lubusan ka nang gumaling sa sakit mo. Nakikipagkita ako kay Gudo dahil kailangan magsagawa kami ng ritual. At ngayon na sana ang huling ritual na gagawin namin. Para lubusan ka nang gumaling at makaligtas sa kamatayan. Pero binaril mo siya! Ma'am Lea... Gudo! Ngayong wala na si Gudo, hindi ka na niya matutulungan, Art. Bakit ganito? Bigla na lang sumakit ang ulo ko! Art! Wala na makatutulong sa'yo. Wala na! Parang bumili ang ulo ko sa sobrang sakit! Patay na si Art. Matapos po niyang mapatay si Gudo,
nagbalik ang matinding pagsakit ng ulo niya, Ma. At napahandasay po siyang nawala ng buhay. Ang anak ko. Kung hindi po naginala ng masama si Art sa akin, kung hindi po siya nanibugho at hindi niya napatay si Gudo, sana buhay po siya hanggang ngayon dahil sa kapangyarihan ng ritual. Mahirap paniwalaan. Gayunman, totoong may naitutulong ang karunungang itim. Subalit, naghahatid ito ng lagim. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Kulang sa isa na namang gabi.